Binabantayang bagyong may international name na si Sinlaco, patuloy ang paglakas nito at inaasahang kikilos patungo sa direksyon ng Guam. At ang forecast nito halos sumasabay na sa forecast ng ECMWF. Tsansa ng paglapit nito sa bansa mas lalo nang lumiliit. At posibleng umabot sa Category 2 typhoon sa loob ng 5 araw, inaasahan. Patuloy na ridge of high pressure area sa ilagang bahagi ng Luzon na nagdudulot ng dry at mainit na panahon sa buong bahagi ng Luzon hanggang Visayas patuloy ngayong araw. Pero unti-unting pagbuo ng kaulapan sa silangan ng Visayas at Mindanao, asahan ng mga ilang isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na sa bandang hapon. At ang Angat Dam patuloy ang pagbaba ng kanyang water reserve. Posibleng manganib ang water reserve natin kasama ang Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, April 10, 2026. Ang oras sa ating boss time ay maga, alas 11:20 na o 21 na ng magtatanghaling tapat. Grabe pa rin ang aasahan natin na alinsangan kasabay ng tuyo at mainit na panahon sa buong bahagi pa rin ng Luzon hanggang Visayas area. Bagamat nagiging partly cloudy lang parte ng Eastern Visayas at Mindanao, dahil may mga namumuong water vapor dyan, ay hindi pa rin maiwasan ang katamtaman at maaliwalas at hot humid na panahon pa rin ang iiral ngayong umaga at tanghali dyan sa lugar. Kaya lang bandang hapon, asahan ang mga isolated rain showers pa rin ang iiral, pero mas mababa ang maranasan natin sa parte pa rin ng Luzon area na kung saan mas apektado tayo ng ridge of high pressure area. So makikita natin dito sa ating lightning detection system, isa lamang ang nadedetect ng aking lightning detector, so walang masyadong problema. At wala rin tayong nakikita na water vapor base sa Doppler radar imagery. Halos walang gaanong kaulapan ang natatanaw dito, kabilang na ang bandang Bicol region, so malinaw na maaliwalas at clear skies ang iiral. Bagamat sa ating forecast and storm prediction ngayong Biyernes ay meron daw 10% chance na magkaroon ng mga isolated rain showers kasabay ng partially cloudy ngayong hapon daw. Pero pagdating ng Sabado hanggang Linggo ay magiging araw na naman tayo sa magdamag hanggang sa susunod na po yan na darating na Lunes. Base na rin sa ating BC short-term weather forecast po. Pagdating po ng Linggo at bandang Lunes magiging maulap daw tayo. Yan. So hanggang Martes daw magiging maulap at may mga isolated na ulan ang iiral. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin at asahan ang grabe ang tirik ng araw despite na medyo haze ang aming paligid sa Caloocan na medyo windy. Ayan, makita natin na medyo windy. Sumasayaw-sayaw po yung mga puno sa labas. Ibig sabihin medyo may bugso tayo ng hangin. Pumapalo yan sa at least maximum sustained wind na 16.9 km per hour. Yung bugso natin at least hanggang 40.1 km per hour ang ating bugso ng hangin dito sa Metro Manila po yan. Sa ating lowest temperature na naitala na weather station kaninang 6:02 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27 degrees Celsius. Pero may tuturing na medyo warmer na yan. Mataas na po yung aming lowest temperature. Kahapon na natili sa stationary of 36.2 degrees Celsius, ang pinakamataas na air temperature namin. Kahapon ito ng hapon at 3:45 PM. Pero pagdating sa heat index, sa kauna-unahan na naman na pagkakataon, umabot sa halos 50 degrees Celsius o 49.6 degrees Celsius ang grabing init o heat index sa amin sa Caloocan. Grabe napakainit. Pinakamataas na po yan ngayong buwan ng Abril at posibleng yan na o maaari pang mahigitan yan sa susunod na araw. So tingnan natin. So sa ngayon ay pinakamataas na heat index na na-record sa amin sa Caloocan base sa aking weather station ay 49.6 degrees Celsius. Grabe ang sobrang init po nito. Napakadelikado po ng gantong init. Kaya kahapon halos sa
Nag-spray na ako ng tubig sa paligid namin dito sa amin dahil grabe talaga ang init. Halos katumbas ay 52 degrees Celsius ang parang katumbas na init pandama ko dito sa amin sa Caloocan. So to be exact, 49.6 degrees Celsius po ang pinakamataas na heat index namin. So posibleng ngayong mga susunod na araw o ngayong araw ay ganyan pa rin ang aasahan natin mga folks ha, lalo na sa buong Metro Manila. At magdudulot din niya ng heat wave dahil alam naman natin sa Metro Manila marami po tayong mga gusali at mababa lamang o yung makokonti lamang yung mga puno natin. So yung heat wave ay yan po ay nagdudulot ng halos doble na init na dala po ng mga structure natin, yung mga building, yan. Nagdudulot po yan ng dobleng init sa paligid natin dahil yung mga concrete na-absorb po yung init ng ating panahon na nagbubunsod po ng heat wave. So, iwasan po natin masyado ma-dehydrate dahil uso talaga ang heat stroke. Lalo na sa mga araw na ito ay madalas pumapalo na po sa halos 50 degrees Celsius ang ating heat index. So, kung titingnan natin sa ating almanac, sa heat index nationwide, kasalukuyan as of 10:56 a.m. ang pinaka-highest heat index namin under danger ay 44.9 degrees Celsius kagad. So, grabe po. Ibig sabihin, mataas ang ating outside humidity, malagkit po ang ating alinsangan, pero kasabay din ng grabe ang heat index. Ayan, 44.9 degrees Celsius kagad as of 10:56 a.m. What more, mamayang hapon po. So, malayo dito sa forecast ng ECMWF na mababa lang, halos walang 40 degrees Celsius dahil yung humidity kasi daw ay ang forecast halos dry air. Pero in actual ay nasa 76% yung aming outside air yung outside humidity. So kapag mataas ang ating outside temperature, asahan na natin na mas maalinsangan ang ating panahon na may kasabay na malagkit na alinsangan. So iwasan natin masyadong magpapawis, mahirap pong magpatuyo niyan ha. Kapag ganyan, siguro mga bandang hapon siguro unti-unti bababa. At mula naman sa init factor o heat index na report kahapon ni Pag-asa sa 5 o'clock PM, nangunguna naman sa pinakamataas na heat index ang bahagi na ito ng Katarman Northern Samar na may 43 degrees Celsius. At pumapangalawa lamang ang mga lugar sa Dumangas, Iloilo, Zamboanga del Sur, at Cotabato City sa Maguindanao. Yan. So, yun po. Lumalabas kami ang pinakamainit, ang heat index sa Caloocan na halos 49 o halos 50 degrees Celsius po. At ngayon nga lang 44.9 degrees Celsius na po yung aming kasalukuyang heat index. Outside po yan ha. Base yan sa current reading ng aking hygrometer. At bagong linis po yan kaya siguradong mas precise yung ating measurement ngayon. So, grabe po ang alinsangan. Halos yung aking paa ngayon, para akong nakababad sa microwave, dahil ramdam na ramdam ko po yung alinsangan ng ating panahon. Kung itatabi naman natin sa PH Systems in past 24 hours, nangunguna ang Tuguegarao naman sa may grabe ang temperatura ha, pumalo sa 37.8 degrees Celsius ang kanilang outside air temperature. Grabe init sa Tuguegarao ngayon, no? So sa mga kababayan natin sa Tuguegarao ay wag masyadong magbibilad dahil grabe na naman ang inyong temperatura diyan. Lagi naman madalas ganyan eh. Kung hindi ang Tuguegarao, ang San Jose sa Occidental Mindoro naman ang minsan nangunguna sa may pinakamainit ang temperatura. Sa atin namang lowest temperature sa Baguio ay nasa 16.4 degrees Celsius at sa Iloilo naman ang Surigao ay nakatotal sila na 7.2 mm. Wala pa rin kaming kahit isang ulan na naranasan dito sa Caloocan. At sa average wind speed ay ang Dagupan na may 13.4 km per hour. So mas mataas kami so far. Ang average namin in 1 hours ay 10.1 km per hour. So mas pangalawa lang kami sa Caloocan. So, by 1 hour average ay 10.1 kilometers per hour lamang. Pero yung maximum sustain namin pumapalo ng 29 kilometers per hour at yung bugso hanggang 52 kilometers per hour. So, yung ating outside humidity, so medyo mataas, 78% po at bumaba ito ng 5% since last hour. At dahil mataas po yan, asahan po ang napakamaalinsan ang panahon natin yan. Atmospheric pressure natin, high pressure pa rin at 1,010 hectopascals and steady ito since last hour.
At moderate pa lamang yung ating sea level to high tide. May mahigit 3 hours pa para mag-maximum high tide mamayang hapon, mga 2:44 p.m. So, iwas po sa mga maliligo ha. Bantayin po natin yung mga chikiting sa mga liligo dahil asahan natin hindi makakatiis yung mga kababayan natin sa malapit sa dagat, sa dalampasigan na maligo dahil sa grabe talaga ang init ng panahon natin ha. Pakibantayan po. Although wala naman tayong alon despite namin ang binabantayan tayong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala pa namang umaabot dito na lakas ng alon mula mismo sa sentro ng bagyo. Yung international name na po na itinaas sa Sinlaku, yan o, Tropical Storm Sinlaku na po siya. So wala naman masyadong alon dahil dinouble check na natin yan at nanatiling moderate ang ating air quality at 68 index moderate or 26.9 micrograms per cubic meter po ang taas. So grabe rin po ang UV index natin, yung matindi ang sikat po ng araw ha mga folks. At sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at lulubog po ito mamayang 6:09 PM. At last quarter po tayo at 51% illuminated. Magmo-moonrise pa po ito o kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 1:03 AM, kaninang madaling araw. At palubog pa lamang po ito, nasa 1 degree elevation. So papalubog pa lamang ito ngayong hapon. Actually, ngayon pa lamang umaga dahil 11, ayan, malapit na, 7 minutes na lamang. Palubog na po yung ating buwan na 11:38 AM. So pamunset pa lamang po ngayong umaga itong ating buwan, 1 degree elevation. So sakto mga 11:38 ngayong umaga ay eksakto nasa moonset na po ito under last quarter na 51% illuminated. At sa ating local weather outlook po, ngayong Biyernes at Sabado asahan natin clear skies daw tayo sa hapon pero may 10% daw na isolated rain showers, 7 to 10%. So napakaliit lamang yan, swertihan lamang na pumasok dito sa amin sa Caloocan. Bukas ay clear skies muli tayo na asahan natin na may tsansa din daw ng pag-ulan, 7% daw. So napakaliit ang tsansa. Highest and lowest temperature expected maglalaro 35 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So tingnan muna natin yung lagay ng ating bansa gamit ang ating satellite imagery ng Himawari. Makikita natin halos walang gaanong kaulapan ang natatanaw tayo sa buong Luzon at ilang partly cloudy lamang na maninipis ang umiiral sa bandang Mindoro at Bicol region. So halos wala pa rin tayo masyadong maulap na himpapurin, halos clear skies pa rin tayo sa maghapon. Ganon din sa Visayas pero may mas partly cloudy ang umiiral dito sa bahagi po ng Bohol at Cebu area. So pero maganda yan para medyo makulimlim. Kalang yung chance ng pag-ulan maliit pa rin ang mga posibilidad, around 15 to 20% chance lamang. Pero expected mga bandang hapon, posibleng magkaroon tayo ng mga localized thunderstorms, mga pasaglit-saglit lamang po. At sa Mindanao naman ay patuloy ang clear skies pa rin na panahon pero partly tumusikaw di ang ilang bahagi po ng Northern Mindanao at Caraga area. Kasama na ang eastern sections ng Mindanao mula Surigao hanggang pababa na yan ng Bislig at dyan sa baba ng Katiil hanggang Baganga. Yan. Magkaroon man tayo ng mga localized thunderstorms, medyo okay lang dyan para maibsan po ang grabing hot humid na panahon. At the rest ng Davao region, maaraw po tayo sa maghapon na may ilang partly cloudy to some mostly cloudy lamang ang iiral dyan sa bandang Davao Oriental Samati at the rest ng bandang Davao del Sur sa Bansalan. Pero the rest, halos clear skies tayo sa magdamag, kabilang na ang most of areas ng Sorsogon area, kasabay na ang bandang Sultan Kudarat, pero rest ng bandang Lanao region hanggang Zamboanga del Norte ay partly cloudy lamang pero generally fairly weather, maaraw at malinsangan din ang inyong panahon, so magdala din po ng payong. Magkaroon man kayo ng mga localized thunderstorms sa hapon, bandang Zamboanga, Sibugay at Zamboanga City, okay lang din yan dahil pasaglit-saglit lang naman ang magiging buhos ng ulan niyan na hindi naman kalakasan ang buhos. So generally, ang buong Mimaropa hanggang Visayas, hanggang buong Luzon, halos clear skies tayo sa maghapon. At kitang-kita natin, halos clear skies po ang ating paligid dahil pa rin sa umi-epekto na ridge of high pressure area. Yan, yung ridge of high pressure area. Para sa makikita natin yan sa surface map, mula mismo kay Pag-asa, makikita natin yung ridge of high pressure area. Ito po yung sentro ng high pressure area sa southeast of Japan. At yung pinaka-subtropical ridge niya ay umaabot nga po dito sa Luzon. Ayan,
Yan, ito po yung ridge of high pressure area, yung subtropical ridge. Ayan, kitang-kita naman po natin yan. At ito po yung isang tropical storm na si Silako na nga po na may international name. So makikita natin yung influence ng ridge of high pressure area, kaya napipigilan siya na kumilos pakanluran. Halos pinipilit siyang mag-recurve pahilaga. Yan, ito po yung influence ng ridge of high pressure area. Kaya harang na harang po ang Pilipinas ng high pressure area. Kaya makikita natin sa actual satellite imagery nga po, halos clear skies po tayo, halos dry air ang ating paligid sa Luzon area. Halos wala tayong masyadong kaulapan. Kung i-activate natin yung True Color 3IM, TRM, makita natin halos wala tayong masyadong mga kaulapan sa buong bahagi ng Nodo Luzon hanggang South Luzon. Ano, halos kitang-kita po yung kalagatan dito. Ano, pati nga yung pinaka parang polluted yata dito sa Hilaga, halos kitang-kita po sa satellite imagery. So malinaw po halos wala tayong masyadong kaulapan. Kitang-kita po sa pinaka True Color satellite imagery natin. May lumalapit lamang dito na medyo may surface trap at medyo mayroong shallow circulation dito na nabubuhay. Ano? I'm not sure kung isang shallow LPA ito or parang lumalabas para siyang parang ipo-ipo or Teka, double check natin i-activate natin yung True Color Reproduction. Makikita natin parang mayroon siyang sirkulasyon dito, nagsisirculate siya. Ayan po, yung sa True Color Reproduction niya, nagsisirculate siya. Ano ba to? Funnel ba to? Or parang tornado? Hindi natin masabi. Kasi nagsisirculate po siya. Ayan I-zoom in natin ng konti para makita nyo po. Ayan meron siyang sirkulasyon dito sa ibaba. Kumikilos ito pakanluran. So pakibantayan natin o manmanin natin mula sa Eastern Visayas at Mindanao kung ano yung kaulapan na yan, kung ano yung sirkulasyon na yan na nabubuo. Meron siyang complete low level, pero wala itong shear o vertical wind shear. Pero nagkakaroon ito ng pag-imbudo, parang nag-iipo-ipo siya. Yan. So parang remnant low ito, hindi natin masiguro dahil hindi naman mababa ang atmospheric pressure. Pero malinaw po, magdadala po yan ng mga maulang panahon o maulap na paligid paglapit yan dito sa meba ng Eastern Visayas at Mindanao. So kumpirmahin na lang natin kung ano itong sirkulasyon na to. Baka isang uri yan ng funnel, yung parang maliit na ipo-ipo. So double check na lamang po natin. Baka may water sprout pong dala yan. So tingnan natin, baka may water sprout yung dala yan. Hindi natin masabi kasi kung low level convection yan, dahil yung atmospheric pressure naman yan ay so far mataas naman siya. Pero makikita po natin halos clear skies po ang buong bansa, wala masyadong kaulapan. May mga ilang partly cloudy lamang to sa mostly cloudy dito sa bahagi po ng Caraga area. Pero less likely itong maging malalakas na mga buhos ng ulan. Mga minimal lang siguro na buhos ng ulan, pero halos wala po tayong nakikitaan na mataas na mga possibilities of heavy rains. Halos very light rain lamang. Ayun, wala tayong nakikitaan na heavy rain potential po. Yan. So malinaw yan mga folks. Maging dito sa water vapor, ayun, ito yung tinitingnan natin kung water sprout ba yan. Ano ba yan? Yung trough na yan, may dalang water vapor po, at least 20%. Baka magdadala po ng pag-ulan yan sa meba ng Eastern Samar ngayong hapon. So pakibantay-bantay na lamang. Pakiabangan na lamang po mga folks. Ito yun. So, tingnan na lamang po natin kung ano yan. Baka may water sprout na dala yan. Hindi natin makonfirm sa ngayon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. As of 8 o'clock AM, itinaas na ng ating tropical cyclone sector na may international name na Silako nga. At under tropical storm category na po ito. Ang kanyang center air pressure as of 8 AM ay 994 hectopascals. Maximum sustained wind ito, 74 km per hour. At bugsong 96 kilometers per hour. Kung 10-minute average naman ang pagbabasehan ay 65 kilometers per hour po ito at bugsong umaabot ng 85 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na around 18.5 kilometers per hour. So sa mga nagtatanong, wala akong movement dito sa ating TC sector dahil disabled. At nalalaman natin kung saan natin kinukuha yung movement speed. Dito po yan kay Japan Meteorological Agency. Dito natin nalalaman yan.
Yan, maglo-load po automatic yung kanyang latest track ni Japan Meteorological Agency. Antayin natin mag-load. Yan, kay Japan Meteorological Agency natin nakukumpirma. Yan o. Sa ngayon, westward po at 7 knots. So, medyo bumagal po siya. Ibig sabihin lamang yan, mga around 16 o 15 kilometers per hour. So, kinumpute natin from knots to kilometers per hour, mga around 12 o 13 kilometers per hour po yan. Kumikilos siya pakanluran. Yan, base dito sa movement speed. So, dyan tayo nagbabase kay Japan Meteorological Agency, yung kasalukuyang kilos ni Sinlaku. Kanina, mga around 18 kilometers per hour. Ngayon, bumagal uli siya around 12 kilometers per hour. Kasi time to time, nag-update naman po yung data ni Japan Meteorological Agency time to time. Nag-update yan. So, bumagal uli ang kanyang pagkilos. At pa-westward sa ngayon, ang kilos niya sa bilis na 12 to 13 kilometers an hour. As of 8 o'clock AM, measurement na natin yan mula sa bandang Surigao del Sur, ang reference point natin. Ulitin natin ha. Hindi eksakto eh. Yan. Surigao del Sur po, yung reference point. Yan. As of 8 o'clock, ang layo na nito ay nasa 2,704 km east ng Surigao del Sur sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So, sobrang layo pa siya at nasa bandang Yapa ito or nasa bandang Micronesian Indonesia, Micronesian Zone. Halos sa southeast pa ito ng Guam. So, mula sa Guam, ang layo niya ay layong nasa 886 km. Mga 889 to 886 to 800 precise natin. 800 o 900 km southeast ng Guam po yan. Yang approximate range yan mula sa pinakamalapit sa gitna ni Tropical Storm Sinlaku. Yan. So, maximum sustained wind niya 74 km per hour. So, yun po. At kumikilos siya sa ngayon, pakanluran at 7 knots or around 13 km per hour po. O 13 km an hour. Makikita naman natin dito halos pa westward din talaga ang kilos niya as of 8 o'clock AM. So, makita natin, unti-unti, mas lumalakas na siya within next 24 hours. At sa loob ng 30 hour po posibleng mas lumakas na agad yan sa severe tropical storm to typhoon category. Dahil base sa ating latest tropical cyclone track combination, ang aktibo pa lamang na may tropical cyclone track combination ay itong si Joint Typhoon Weather Center at yung ating DeepMind AI na ginagamit. Ayan. So, mapapansin nyo po, nagbago ang trajectory ni Joint Typhoon Weather Center. Activate natin yung Joint Typhoon Weather Center mode. Yan, nagre-reload pa yung data niya. Matagal mag-load. Yan, so kung titingnan po natin ay northwestward na po ang kilos niya. Kahapon, halos west-northwest pa, di ba? Na halos makikita natin papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, pa-northwestward na po ang kilos niya. So, pagdating ng alas 8 ng umaga, mga April 14, April 14 po ito. So, anong araw yan? April 14, mga Tuesday. Yan. So, next Tuesday ay nandiyan yan sa karagatan ng Guam. So, maapektuhan po sila ng at least mga 64 knots or halos ay 120 km per hour. Approximate yan na maximum sustained wind. Mga 120 to 130 km per hour under super typhoon category ito sa 1 minute average. Or typhoon category naman sa 10-minute average natin sa computation ni Pag-asa. Yan. So, yun po kasi nasa 1 minute average po yan. So, within 30-hour period, posible na itong mag-severe tropical storm kaagad or mag-typhoon category na kaagad. So, ang medyo nakikitaan lang natin sa loob siguro ng 24 oras ay papasok siya sa pagiging severe tropical storm na may 93 km per hour at bugsong aabot ng 116 km per hour. Approximate mamayang gabi siguro ito. Yan mga alas 8. Forecast po ito hindi yan actual. Forecast pa lamang ito na mamayang 8 o'clock, posibleng nasa 93 km per hour na ito at bugsong 116 km per hour, which is pasok na po ito sa pagiging severe tropical storm na siya. Yan, severe tropical storm.
Sa Joint Typhoon Weather Center, naka-tropical storm siya dahil wala naman po kasing pangalang severe tropical storm sa kanila. Tayo lamang sa Pilipinas gumagamit ng salitang severe tropical storm. So, yun, malinaw po yan. At makita natin na sa severe tropical storm ito mamayang gabi. So, within 24 hours, posible itong umabot sa severe tropical storm. At sa loob ng 30-hour period, maaari itong umabot pa sa typhoon category po kinabukasan ng gabi. So, tingnan na naman po natin mga folks. Sa ngayon ay ganyan po ang naging kilos niya. At mapapansin nyo po, halos wala na o bumaba na po ang posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Hindi kagaya ng isang araw, di ba? Yung trajectory niya halos papasok ng ito ng PAR. Pero hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad dahil nasa 30% pa rin ang probability ng forecast and symbols na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. We activate naman natin ang DeepMind. Yan, i-load natin. Yan. Ito naman yung forecast ni DeepMind. Ito naman yung forecast track ni DeepMind. Mapapansin natin, tatlo po yung kanilang variations. Pero mapapansin natin halos iisa ang nakikitang trajectory. Pa-northwestward din at mas mataas ha. Medyo mas mataas kumpara kay Joint Typhoon Weather Center. Lalapit ito sa may bandang Saipan. Yung sa loob ng 120-hour period po yan. 96 to 120-hour period. Kung titingnan natin dito sa track ni DeepMind AI ay sa loob ng 24 hours magiging typhoon category daw agad ito. Magiging typhoon daw kaagad ito. Well, ano naman ito base ito kasi sa 1 minute average niya. At binase lang natin yung kanyang 1 minute average, yung maximum sustained wind niya sa category natin sa lakas ng bagyo o yung category ng lakas ng bagyo natin sa Pilipinas. So, posibleng kung typhoon yan, baka sa atin sa Pilipinas, ang computation natin yan ay severe tropical storm. Pero baka sa loob pa rin ng 30-hour period, ay baka umabot pa rin yan sa severe tropical storm to typhoon category. Yan. Dito, bago pa mag 48 hours, so typhoon category na kaagad siya. So, kitang-kita po at kikilos din ito pa north-westward patungo ng bandang Saipan. Then, kukurba kaagad daw ito na pahilaga. So, napakalayo naman ang ipinapakita ng DeepMind AI na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. Lumalabas, very safe tayo kung masunod po ang forecast track na yan. Ito po yung forecast and symbols natin. Makikita natin yung 30% na tsansa pa rin ito ay kikilos pahilagang kanluran na papasok ng PAR kung masusunod po yung kilos ng iba pang ensemble ni GEFS. Kaso unti-unti, yung ibang forecast track ni GEFS, unti-unti na pong sumasabay sa track o forecast track ng ACMWF. Ito po yung kay ACMWF, itong may blue line. Yung may red line po ay GEFS yan. Yung blue kay ECMWF. So, halos nagiging katulad na siya sa forecast track ni ECMWF na halos hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga parte pa rin sa kanya na within 168-hour period, posible pa itong makapasok o makatungtong man lang sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kaagad-agad kukurba din ito o magre-recurve pa northward. Na which is wala nang nakikita na ito'y lalapit sa anumang kalupaan sa Northern Luzon. Pag ganyan po, kung masunod po yan, matatawag pa rin natin sa local name na Kaloy, pero maaring panandalian lamang dahil magre-recurve din kaagad dito palabas ng Philippine Area of Responsibility. Estimated siguro yan sa loob ng 192-hour period po yan to 204-hour period po. So, hindi pa rin natin inaalis sa mga posibilidad. Although halos nagkakatugma na po sila ng forecast track ni ECMWF. Medyo malayo pa ng konti yung kanyang cone of uncertainty. Malayo pa. Malawak pa po yung uncertainty ng dalawang ito at ito namang si Joint Typhoon Weather Center sa gitna, pumapagitan sa kanilang dalawa. Kaya very uncertain pa rin sa ngayon ang galaw ng magiging forecast po nitong si Sinlaco po. Yan. Pero kung titingnan natin sa buong kabuuan, lumalabas 30% na lamang ang posibilidad na halos lalapit ito dito sa silangan ng Northern Luzon. Halos napakalayo na niya. Kapag kaganyan po ang mangyayari sa mga susunod na araw, halos hindi natin ito mararamdaman sa Pilipinas. Kung mag-expand po yung outer trough nitong bagyo dahil mapipigilan pansamantala yung daloy ng easterly trade wind,
magiging pansamantala, medyo bababa siguro yung ating temperatura siguro. Pero yung dry air, dala ng subtropical ridge, magdudulot pa rin ng hot dry air sa atin sa Luzon area po. Yan. Siguro magkakaroon tayo ng medyo maulap na panahon by next week siguro, mga estimated dyan, mga 14 o 15, tingnan po natin, April 14 to 15, depende kung mas mababa ang magiging trajectory niya. Pero kung agad-agad, mas tarik po agad ang pag-recurve niya, ay halos hindi natin yan mararamdaman. Yan po yung epekto ng outer rain band ni Sinlaco, just in case po. So malinaw yan mga poksa, at kung titingnan natin sa AI ensemble ni DeepMind, halos katulad din ang lumalabas na forecast track. Ayun, yung ensemble niya, ito napaka tarik agad ng kilos niya. Ni isa sa pinaka-forecast track niya, walang nakikitaan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin natin, posible pa itong super typhoon category. Ayan. Ayan, typhoon to super typhoon. So may maliit na posibilidad na umabot pa ito sa super typhoon habang kumikilos ito pa northward bago ito tuloy ang mag-recurve palayo sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. So yun po yung kanyang recent forecast. At kung titingnan din natin dito sa ating ibang ensemble forecast, halos super typhoon din ang pinapakita. So posibleng umabot ito sa super typhoon category din. Yan. Kasi kay Joint Typhoon Weather Center, super typhoon din siya. Pero sa 10-minute average natin yan, malamang ay nasa typhoon category pa lang yan. And then siguro dito by April 14 siguro, baka dyan pa lamang siguro pwedeng pumasok sa pagiging super typhoon kung susundin natin yung 10-minute average. So tingnan natin kaya hindi natin inaalis ang posibilidad na posible pang umabot yan sa super typhoon category. Yan. So malinaw po yan sa loob yan ng 126 to 144 hour period po yan. Pagkalagpas o hanggang sa makalagpas ito ng bandang Guam po. So yun po yung pinaka-latest natin. Kaya tututukan pa rin natin itong maigi mga folks dahil very uncertain pa rin ang lumalabas ng forecast track nitong dalawang to. Yan. Pero paliit na po ng paliit ang posibilidad na ito'y pumasok o bumalandra man lang dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Kasi unti-unti lumalayo na rin yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. Yan. Kay Japan Meteorological Agency, wala pa tayong latest output. Naka-disable yata yung kanilang feed data. Pero kung titingnan nyo po sa webpage ni Japan Meteorological Agency, ay makikita natin halos ganyan na rin yung nakikitaan niya, kilos niya. Yan. So, malinaw yan mga folks. At ito po yung pinaka-floating satellite niya. Unti-unti, nag-iibayo pa ito ng lakas at napaka-upward low. Kitang-kita na po yung pinaka-centrifugal upward low niya. So, patuloy ang kanyang paglakas at posible ito pa talaga itong maging isang ganap na typhoon o posible na ring maging super typhoon hanggang next week. So tingnan po natin, dahil nasa dagat po yan, malakas ang kanyang tsansa pa na mas lalakas pa talaga siya sa mga susunod na mga araw. At mula sa ating Spaghettios intensity forecast, makikita natin sa loob nga po ng 2 araw or within 48-hour period ay posible na itong umabot sa 117 km per hour. So halos category 1. So dito siguro in 3 days ay posible na itong pumasok o matawag na category 1 typhoon na. So within 2 to 3 days, ibig sabihin lamang yan baka hanggang Sunday or Monday. Baka Monday na siguro ay maging typhoon category na ito. Mabagal kasi ang pagkilos niya, around mga 10 to 13 kilometers an hour lamang yung ikinikilos niya. Mabagal. Kaya baka within 3 days, posible na itong tumaas, lumakas pa as typhoon category. And then dito, base sa ating intensity forecast, hanggang category 2, typhoon pa lamang ang aabutin niya o around 159.7 km per hour. So, may mga ibang portions na aabot siya sa 179 km per hour, category 3 typhoon po ito. So, tingnan na lamang po natin. Yan, may portion dito na aabot ito ng mas malakas, 159 km per hour, 164 km per hour, ayan
pasok na siya sa super typhoon po kasi hanggang 120 lang ang super typhoon natin, mga around kasi mga nasa 185 kilometers per hour. So dito yung AP22 kung makikita nyo 187 kilometers per hour daw yung forecast track niya. So posibleng may maliit na posibilidad na umabot pa sa super typhoon. Pero sa ngayon, yung mean track niya ay hanggang category 2 typhoon pa lamang ang nakikitaan natin sa loob ng 6 na araw po yan. So yung pa lamang yung kasalukuyan na nakikita natin, hanggang category 2 typhoon pa lamang o around 159 o 160 kilometers per hour maximum sustained wind. So, hindi natin inaalis ang posibilidad na super typhoon. Pero sa ngayon lang, ang medyo malinaw lang sa atin ay baka umabot pa tayo sa typhoon category sa loob lamang ng 3 araw. So, tingnan na natin, obserbahan natin, mag-update naman tayo niyan time to time. Kung titingnan naman natin yung kanyang polarize in 48-hour period, mapapansin natin, nagkakaroon na po siya ng center eye wall. Ayan, ito po yung outcome niya since April 9. Mapapansin nyo po, meron na siyang outer wall. At medyo nagpapakita na ng medyo senyalis ng inner wall sa gitna, yung pinakasentro niya. Ayan. So, bahagyan ng nakikitaan dito ng pinaka-outer at central eye wall. Hindi pa nga lang masyado papulido, base sa kanyang brightness temperature, yung horizontal ay medyo humihina-hina pa ito. Yan. So, yung stronger niya at yung paghina niya, medyo naglalaro-laro pa yung kanyang intensification. So, nag-iibayo pa po ng lakas yan habang nasa karagatan po. So, malinaw po sa ating pinapakita na halos unti-unti patuloy pa rin ang paglakas nitong si Sinlaku. So, yun lamang po, pinaka-analysis natin ngayon at diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa mga extended long-range forecast. So, dito sa ating Western Pacific experimental natin, ay makikita natin dito within 48-hour period. Halos ganun din ang kinikilos niya na lumiit ang tsansa na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility din. Yan o. Ganon din ang nagiging trajectory niya. Kapareho halos kay Joint Typhoon Weather Center. So, yun po. At mula sa mga computer models natin, mula kay GFS, nakita natin, nagbago na rin yung trajectory niya. Kung mapapansin nyo, noong nakarang araw, di ba, halos dito, nakapasok yan ng PAR at lumapit dito sa bandang northeastern Luzon. Sa ngayon, medyo aggressive pa po yung forecast niya. Dito, medyo nakikitaan pa na babalandra o halos didikit sa loob ng Philippine Area of Responsibility pa. So, posible pa itong matawag na kaloy, pero agad din itong kukurba o magre-recurve, pahilaga, na which is malayo ito sa kalupaan ng Nodo Luzon o halos hindi natin mararamdaman. So, sa pinapakita nito na latest forecast and computer simulation ni GFS, halos safe na po ang Pilipinas. At dahil wala naman tayong southwest monsoon, so, maliit din ang mga posibilidad na magkaroon po ng paglakas ng ating southwesterlies. Although, may mga parte na medyo may mahahatak itong southwesterly wind dito sa may bandang Mindanao. So, siguro, kung lalapit yan dito sa loob ng PAR, approximate yan mga April 14 to April 15, ay magiging maulap po ang ilang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Magkakaroon ng mga mostly cloudy dyan. Medyo good thing yan para magkaroon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan po. Pero yung cyclonic effect nitong si Sinlaku, just in case, ay malabo o halos malabo na itong magdudulot ng malaking epekto sa ibang bahagi ng silangan ng bansa. Kay ECMWF naman, kung makikita natin, mas tarik po ang kilos nito. Dito naman, ay hindi ito nakikitaan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Halos hihilaga din kaagad ito pagtawid nito ng Guam by April 12 or April 13 po. Then kukurba agad ito pahilaga. Halos hindi papasok ng Philippine Area of Responsibility. So dahil dito ay halos hindi masyado maapektuhan ang ilang bahagi ng silangan ng bansa, wala po tayong masyadong mararamdaman. Pero siguro may mahahatak itong mga ilang remnant ng southwesterly wind dito sa bandang Mindanao, posibleng magdulot po ng mga maulap na himpapaw rin yan pagsapit ng April 14 o 15 siguro, estimated ahead of time po yan. So, kung magkaroon man ng maulap na himpapaw rin, maging ang Eastern Visayas, medyo good thing na rin yan para maibsan po ang grabing alinsangan. Magkaroon din tayo ng kahit papaano na mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, medyo good news po yan sa ngayon mga folks. Pero yung epekto ng bagyo, kung sakaling masunod kay ECMWF, ay halos hindi natin ramdam ito
lalo na sa parte po ng Northern Luzon. Halos wala po. Halos sa patuloy na magiging maaliwalas, maaraw at maalinsangan pa rin tayo sa mga darating na araw next week. Kahit na nandito na yan sa pagkalagpas ng Guam itong si Sinlaco po. So, medyo good news pero wag natin aalisin ang mga possibility pa rin mga folks dahil nanatiling uncertain pa rin yung forecast track ni Sinlaco po ha. So, tututukan pa rin natin yan maigi mga folks. Ito po yung forecast ni Icon. Ganyan din ang pinapakita. Halos kapareho kay ECMWF, kay GEM. Ito mas hilaga naman ang kilos nito. Yan o. At ito naman kay Japan Meteorological Agency, yung Global Spectral Model. Yan. Makikita natin dito halos may mga tsansa o may mga probability pa rin na halos didikit ito sa may bandang boundary ng PAR pa rin. Pero posibleng hindi rin. Yan o. Yan. So, typhoon category siya to super typhoon. May maliit na potential talaga na mag-super typhoon to anytime. Yan. So, dito paglapit ng Guam, typhoon category na siya base dito sa kanyang maximum sustained wind na aabot ng 120 km o 118 to 120 km per hour. So, mukhang aabot siya sa typhoon category talaga within 3 days. Ito naman yung kanyang mean sea level pressure. Ito po. So, pinakamababa na atmospheric pressure niya paglapit ng Guam. Post natin. Nasa around 993 hectopascal. So, probably typhoon category nga talaga siya. Yan. Base dito ha. Then, kikilos ito pahilagang kanluran pa rin. Ayan. Nasa around 993 hectopascals. Yung kanyang pinakamalapit sa gitna. Yung pinakamababang atmospheric pressure na aabutan niya. Halos pigang-piga po yung Ridge of High Pressure area dito. At dahil po yan, mukhang temporary, medyo hindi natin makakaramdam ng easterly trade wind. So, medyo bababa yung ating temperatura siguro, hopefully. Maramdaman natin yung pagbaba ng temperatura. Pero kasi medyo dry tayo dito, or kung sakaling bumaba o bahagyang bumababa ang atmospheric pressure natin dito sa Southern Luzon, good thing, magkakaroon tayo ng mga ilang partly cloudy siguro. Well, tingnan na lamang po natin yan mga folks. Malinaw naman po dito na medyo malayo pa rin sa Pilipinas ang paglapit nito, kaya pumasok man ito ng boundary ng PAR na matatawag pa rin natin na Kaloy o hindi. So, tingnan na lamang po natin at babantayin natin ito maigi. Yan. Yan lamang ang medyo good news na halos hindi na ito lalapit sa anumang malaking kalupaan ng bansa. Yan. So, malinaw yan mga folks ha. At ito yung genesis niya. 168-hour period. Tingnan natin. Yan. So, ito po yung pinaka 168-hour period niya or April 16. So, nakatawid niya ng Guam siguro yung bagyo. Yan o, malayo pa rin siya sa Pilipinas. Halos walang strike genesis na aabot sa anumang kalupaan sa bansa. So, medyo good thing po yan. So, siguro ang pag-asa na lang natin, yung mahihigop niya siguro na southwesterly trade wind dito sa ibaba, yung hangin sa timog kanluran, medyo mahahatak ng bagyo dahil lalakas ito sa typhoon category just in case. Magdudulot siya na maulap na yung papawirin sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas area. So, medyo magkakaroon ng makulimlim na himpapawirin sa atin just in case po. Pero dito sa bandang Southern Luzon at Metro Manila kasama, mukhang patuloy tayo makakaranas ng maaraw at maalinsangan pa rin na panahon at maaraw. So, yun po ang medyo patuloy nating mararamdaman hanggang next week po. So, ito na po yung latest, vegetation and drought. Nag-email po tayo sa pamunuan ng Japan na kung saan ay sila lamang merong gantong high-tech na forecasting para sa monitoring ng daily vegetation at drought sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, mapapansin natin as of April 8, yung huling data, wala namang nakataas na drought early warning. Pero mapapansin natin, grabe po ang init ng bahagi na ito ng Ilocos Region. Kasama na ang Pangasinan, yan, kabilang na ang bandang Tuguegarao at Central Luzon. Grabe po yung pinaka-drought index. Mas mataas sa bahagi na ito ng kanluran ng Northern Luzon hanggang Central Luzon. Yung drought index sa kanila o yung tuyo o dry na paligid. Yan. Sobrang taas o. Maximum more than 800. Sa Metro Manila, medyo mataas din. Yan o, mataas pa rin tayo. So, hanggang sa may bandang Mindoro.
So hot dry talaga tayo sa kanluran pagka ganitong season. Pero sa bandang Visayas at Mindanao, halos wala, halos wet. Medyo wet pa rin dito sa ilang bahagi nito ng Eastern Samar, Leyte at Cebu. Lalo na dito sa may bahagi po ng Maguindanao, Sorsogen, yan, halos wet po ang paligid ng yan. Pero sa atin sa Luzon, nako, grabe, halos dry po tayo. Ito po yung pinaka monthly rainfall natin since walang masyadong update yung EWG ng drought mula sa Japan. Ito pa lamang yung pinaka latest natin. Napakababa ng ating average rainfall monthly. Yung daily stock natin halos dito lamang niya sa may bandang Quezon Province. Meron sa may bandang Catanduanes at bandang Sorsogon siguro ito o parte ng Legazpi. Sa Mindanao naman dito sa bahagi po ng Davao Occidental. Dito rin sa may bandang Sarangani po at General Santos. Yan. Most of Davao del Sur. Pero the rest wala pong naging mataas na pag-ulan po. Yon. So, yung malinaw po at halos konti pa lamang yung ating daily rainfall base dito. So, grabe po yung ating land surface temperature, mataas kasama sa Metro Manila. Well, very obvious naman po yung heat island effect. Mararamdaman natin yan sa Metro Manila. You know, epekto yan ng heat island effect. Alam naman natin dahil mababa lang yung mapuno sa atin sa Metro Manila, so mas apektado tayo ng heat island effect. Hindi masyado dito sa bahagi ng Nodo Luzon dahil dito mabundok, mataas yung kabundukan at mas mapuno. Hindi kagaya natin sa Pilipinas, epekto ng heat island effect. Kaya makikita natin, mas mataas ang maximum na land surface temperature natin. Yan ang problema kapag walang masyadong puno dito sa mga syudad. Kabilang na ang Metro Manila. Mas apektado tayo ng heat island effect. Samantala sa Ulat Lindol, despite na mayroong seismic noise, wala naman tayo na-detect na medyo malakas-lakas na mga paginig so far. May mga maliliitan lamang mula kahapon at madaling araw, mga minimal lamang na mga pagyanig. So diretso agad tayo sa data feed ni PBox mula kaninang madaling araw. Meron tayong isang magnitude 4 na naitala. Yan, 12:01 AM eksakto ito na may mababaw lamang ang epicenter depth of 6 km. Diyan yan sa northeast ng Ningig, Surigao del Sur, sa may Eastern Mindanao po. Naganap po ito 12:01 ng madaling araw, kaninang madaling araw ito, magnitude 4.0 na may babaw lamang na 6 km ang lalim. After that, wala namang sumunod sa kanya, puro minor lamang, kabilang na ang Bogo Cebu at ilang parte ng Dinagat Island. Yan, puro mga bandang Mindanao po yung mga pagyayinig. Wala masyado sa Luzon. Meron, bandang Batanes, pero magnitude 2 lamang ito. So, yun, wala namang sumunod na magnitude 4 at medyo marami-rami na rin kagad yung mga registered minor earthquake to moderate. So, since isa lamang yung magnitude 4.0 natin at dyan pa sa may bandang Mindanao, ingat po at maging alisto pa rin po tayo. So, diretso po tayo sa ating historical earthquake para mabilang natin yung total earthquake natin ngayong araw. Yan. So, for the month of April 2026, ang total earthquake natin ngayon ay 327. 316 dito is magnitude 2.0 pataas. 8 na po yung ating magnitude 4. At nanatiling isa ang ating magnitude 5, magnitude 6 at 7.0. So mukhang mas marami pa rin yung mga minor earthquakes natin. Yung mga moderate earthquakes natin, magnitude 4.0 pataas, nasa 8 pa lamang yung ating total earthquakes. So since second week pa lamang po tayo, so maaari po pong madagdagan yan, kaya mas lalo po tayong mag-iingat at magiging alisto. Highest clustered earthquake pa rin sa may bandang Mindanao na may 140 clustered earthquakes. Sa Luzon naman, malapit sa Metro Manila, 29 clustered earthquakes at 52 naman sa clustered earthquakes sa extreme northern Luzon. So mag-iingat po tayo, lalo na sa may bandang Kanluran po. Medyo aktibo pa rin yung ating mga tectonic plates. At kamustahin naman natin yung ating mga hydrological monitoring, lalo na yung water reserve natin dahil sa sunod-sunod po na maalinsang ang panahon at tuyo na klima. At dahil po sa tuyo, ang ating klima madalas sa Metro Manila ay ang Angat Dam, kung mapapansin natin, unti-unti na namang bumababa ang water reservoir nito. Although normal pa po siya dahil wala pa naman siya o hindi pa naman siya umaabot sa 189 na rule curve elevation level. Pero kung mapapansin natin in daily levels, malaki po ang nakukonsumo sa kanya. 40 o halos 0.40 meters po yung nakukonsumo niya
kada araw. In past 24 hours, 40 meters po o 0.40 meters ang halos nakukonsumo sa kanya. Malaki-laki rin po yan ha mga folks. Yan, si Ipo Dam, medyo nakareserve itong si Ipo Dam. Si Lamesa Dam, medyo nakareserve din siya. Halos hindi gumagalaw. Mas aggressive ngayon yung konsumo kay Angat Dam. So mapapansin po natin dito ay disable natin si Ipo at Magat. Mapapansin natin si Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng kanyang water reservoir since April 1 hanggang kahapon po yan, ng April 9. From 196.8, ngayong araw ay 193.4 meters na lamang. Ang laki po ng nakonsumo sa kanya. Oh. So halos kada araw ay malaki po o halos 0.40 meters, 0.30 to 0.40 meters ang laging nababawa sa kanya kada 24 oras. Mukhang malaki po ang konsumo ngayon, ha? Lumalaki po yung konsumo natin. Kaya medyo tipid-tipid po sa pagkonsumo dahil mabilis ang pag-descend ng water reservoir ni Angat. Ito isa sa importante na nagdi-distribute yan sa Luzon kasama ang Metro Manila. Although may backup naman tayo kay Lamesa Dam, pero mas siguraduhin pa rin natin na mas makatipid tayo dahil mabilis po ang pagbaba ng water reservoir ni Angat Dam po, ha? So yan po. At kung titingnan natin yung buong data ni Angat Dam, mapapansin natin grabe ang pagbaba agad niya. Pagpasok ng February, medyo konti pa, pero dito pa lamang malaki na kaagad ang nakukonsumo. Lalo na pagpasok po ng March. Dire-diretso na po yung pagbaba niya. Then, mga huling linggo ng March, lalo pong lumalakas yung konsumo sa kanya hanggang itong April nga po. Grabe, oh. Grabe yung konsumo sa kanya. Kay Lamesa Dam, halos stationary, naka-reserve lamang siguro siya. Kay Magat Dam, ayun, tuloy-tuloy yung pagbaba niya. Nag-critical pa nga dito. And then, medyo nakabawi-bawi na rin siya pagdating ng mga bandang katapusan ng March. Starting March 25 po yan. Yan. So, malinaw po dito kaya na-reset siya, na-reset. Yan, nag-refresh kasi siya. Yan, kay Magat Dam, hindi naka-recover din kagad siya since March 25. Yan. So, tuloy-tuloy niya, medyo nakaka-recover itong si Magat Dam. Pero, ang hindi maganda, itong kay Angat Dam na patuloy ang pagbaba ng kanyang water reservoir hanggang sa mga araw na ito. Kaya, konting tipid po sa pagkonsumo ng tubig ha, dahil patuloy po ang pagbaba simula pa noong February o halos February, tuloy-tuloy na po ng pagbaba ng water reservoir. Hindi po yan maganda ha, medyo tipid-tipid po. Although kaya pa po ni Angat Dam, hindi pa naman siya umaabot sa critical level, mas maganda medyo alalayan na po natin ang pagkonsumo ng tubig po. So yun naman po pinaka-latest natin sa ating hydrological center. Yung mga ilog natin ay medyo mataas sa may bandang San Juan lang. Yan. The rest, wala namang masyadong mataas na ilog, kabilang na ang bandang Marikina. So, normal naman ang rest ng ilog natin. Well, obviously, tag-araw tayo ngayon. So, mabababa lang ang kalimitan na level ng ating mga ilog ngayon. Walang masyadong tubig na dumadaloy. Samantala, in-update na rin natin yung ating gauge ng ating SST monitoring. Mas pinap-comprehensive na natin ha, dahil may nag-comment. Ilagay din daw natin yung Super El Nino at La Nina na indication. So, binago natin yung script at binago natin yung indicator. So, kompleto na po yan ha. Yung ating indicator, meron na po tayong super, strong, moderate at minor na sea surface temperature indicators. Para mas malinaw po na ma-indicate natin. So, again, ang ating El Nino watch, under minor pa lamang po ito at 0.8 degrees Celsius pa lamang po. So again po ha, wala po tayong nakikitaan na aabot sa Super El Nino. Dahil ang pinakamataas pa lamang na El Nino level ng sea surface temperature, 1.17 degrees Celsius pa lamang. Hindi pa siya umaabot sa 1.5 degrees Celsius or moderate El Nino. Sa ngayon hanggang minor El Nino pa lamang yung nakikita natin. Dito siguro hanggang moderate. Minor to moderate El Nino lamang ang kasalukuyan na nakikitaan natin bago matapos ang taong 2026, ang aabutin ng pinakamainit na sea surface temperature natin sa Eastern hanggang Western Pacific natin. Yan.
So, sa mga kumakalat o nagpapakalat na mayroon darating na Super El Nino, wala pa po dahil ito po yung actual data natin mula mismo sa NOAA ng ENSO Projections Probability. Hanggang moderate El Nino pa lamang ang nakikitaan natin na aabutin o ilalakas ng El Nino. Hindi pa tayo umaabot sa strong category na El Nino po. So sa kasalukuyan, minor El Nino pa lamang ang under El Nino watch natin at yung recent natin ay nanatili pa rin tayong nasa neutral category. Papasok pa lamang yung minor El Nino natin pagdating po ng mga bandang May to June po yan ngayong taon po. Na nasa 60% na may 0.51 degrees Celsius na sea surface temperature. So yan po malinaw po yan mga folks. At narito naman ating 3-day to weather forecast para sa araw ng Biyernes, April 10, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, April 10, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye gusto malaman na hindi na naisama ngayong tanghali. Sa ating report, expected lang natin na tuloy-tuloy ang maalinsangan at mataas na heat index, kaya iwasan natin masyadong magbilad sa araw at uminom ng maraming tubig dahil uso talaga ang muscle cramps o heat cramps at posibleng heat stroke. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa Bitbang Weather Agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.